So dumako tayo mga kababayan sa vlog talaga natin, no? Sabi ni Victor El Amparo, yan yung si Benjamin Paler na laging naghihintay ng ayuda. Ano to, parehas din ni Maharlika, patay gutom din? Gago! So tumuloy tayo mga kababayan dito, no? Ito. Ela ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sa kasalukuyan. Wait po mga bossing. Hindi tayo papaapi. Ayan mga kababayan. Araw ng kagitingan ngayong araw mga bossing. Ano po ang pahayag ng ating Pangulo, mga kababayan, sa araw ng kagitingan? Ito po, pakinggan nyo mga boss, no? In 3, 2, 1, action! Rosalie, ano ang binigyan diin ni PBBM sa pagunita ng araw ng kagitingan? Ayan. Ela ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sa kasalukuyan na harap ang Pilipinas sa sari-saring hamon. Kabilang na ang mga banta sa sovereign rights ng bansa. Ayan. Ginawa alam nyo naman po kung ano nangyayari sa West Philippine Sea, mga kababayan, at patuloy tayong hinaharas ng mga Chino. Kaso, eto namang mga DDS vloggers at mga ibang sumusuporta sa mga Duterte, grabe parang gusto na nilang ipamigay yung China. Mapagtakpan lang po si dating Pangulong Duterte. Ay, wag ganun mga boss. Nasaan ang kagitingan nyo dyan? Alaws. Nasaan yung sinasabi nyong matatapang kayo? Alaws. No? Dahil ang Pangulong Bongbong Marcos, ito, ano ang binigkas at sinabi sa araw ng kagitingan. Ito 100% sure. Kaya nasabi ng ating Pangulo, yung mga bibigkasin niya dito dahil na din po sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag sa pagunita ng ika-82 araw ng kagitingan sa Mount Samal dito sa Pilar, Bataan. Ginugunita ang araw ng kagitingan sa pag-alaala sa Fall of Bataan noong World War II, kung kailan sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga Japanese matapos ang ilang araw na paglaban gamit ang limitadong supply ng armas at bala. Ayon sa Pangulo, bunsod ng mga hamong ito, may iba sa ating mga kababayan ang nagtamunan ng physical harm. Bagaman hindi tuwirang binanggit ng Pangulo, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Batay pa sa Presidente, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi rin makatwiran o makatarungan sa panahong ito na pagkakaroon ng mapayapang ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Mensahe nito sa mga kababayan, kabilang na sa mga kabataan, hindi dapat magpasupil o magpaapi, lalo na sa loob ng sarili nating bakuna. Ayan mga kababayan, no? Pati mga kabataan, makinig kayo mga boss, no? Hindi dapat tayo magpapaapi o magpapasupil, lalong-lalo na dito sa ginagawa na panghaharas ng mga Chino sa atin, mga bossing. Atin yung West Philippine Sea. Huwag kayong papayag na, kumbaga, etong mga DDS vloggers i-brainwash kayo, etong mga DDS vloggers itanim sa utak ninyo na hindi sa atin yan, mga kababayan. Sa atin po iyan, mga boss. Kaya dapat lumaban tayo. Kaya naman po, nagtataka ako. Dito sa mga DDS vloggers na laging sinasabi, especially etong si General Pulboron, no? Lagi nilang sinasabi, humihina na ang Pangulo ninyo. Wala nang suportang matanggap ang inyong Pangulo. Samantalang ayun, buhay na patotoo po yung mga kakamping. Di ba paglakas ng suporta yon, mga kababayan? Kasi po nadadagdagan yung dating mga kalaban nung panahon ng eleksyon, eto po nakasuporta kay PBBM dahil nakikita nila, mga kababayan, na ang tanging ating presidente, no, ang talagang tumitindig para dito sa West Philippine Sea. Kasama po ang DND, Department of National Defense, Secretary Gibo Teodoro, mga kababayan. Yung iba, nung panahon na kainitan niya, kasagsagan yan, sila Bato pumunta doon sa PBA, nakasuot, West Philippine Sea, something, ganito. Pero simula po nung ginawa nila yon, hindi natin sila masyadong narinig patungkol doon. Hindi natin sila maringgan ng mga komento, mga kababayan. Di po ba? Pero ngayon, eto na yan, mga bossing. Dahil po, malapit na ang 2025 election, at the same time,
Eh yung iba po sa kanila, eh mga re-electionist, mga kababayan, ay nako, medyo mag-uumpisa na yang kumambyo. Medyo mag-uumpisa na po yan, mga kababayan, na tipo bang, oh, mahal namin ang bayan, hindi tayo paapi. Eh nakikita nila, mas lumalakas ang suporta. Mas lumalakas ang sumisigaw ng mga Pilipino na ano, na ipaglaban ang West Philippine Sea. Ayan. So syempre, para makakuha ng mga boto doon sa mga sumusuporta sa pagtutulak, no, ng West Philippine Sea na ay atin, eh kakambyo po yung mga yan. Makakakita ka na ng mga komento nila ngayon. Dati wala eh. Punta doon sa PBA, suot yung t-shirt. Pero pagdating sa komento, walang mga marinig sa kanila. Kagaya po ng ating BP sa... Nako, Diyos ko Lord. Ano nangyari kay BP Sara? Mamaya pag-uusapan natin yan. Shoutout po ulit, Don Kens. Heart Z. Ayan, mga bossing. 90 viewers, wag niyo pong kalimutan na i-like and i-subscribe itong channel natin, mga kababayan, para po mas tuloy-tuloy po ang mga live stream natin at lalo pong mas i-share ang ating YouTube. Wag po kayo mag-alala kung 92 viewers lang yan. Ang dahilan po niyan, mga kababayan, is yung paglipat ko ng lokasyon from Pilipinas papunta dito. Pero yung iba po, mga kababayan, replay nanonood. Kagaya na lang po nung live natin kaninang umaga. Oh, yung kaninang umaga parang 130 lang tayo na nandito sa live stream, pero po paggising ko ng gabi nasa 50,000 views na. So talagang hindi lang nagtatagpo yung mga oras, mga kababayan. Pero i-like nyo po, no? 91 viewers, i-like nyo po yung ating live stream. So ngayon, mga boss, tuloy natin ito. Sabi nga po, no, ng ating presidente, hindi tayo susuko, hindi tayo magpapaapi, hindi tayo magpapasupil. Yan po yung mga ipinaglaban ng ating mga bayani, mga kababayan. Tapos sasabihin lang ng mga ibang vloggers na DDS. So, although hindi nila sinasabi ng direkta, pero sasabihin nila, no, eh hindi na atin yan, ganito, ganyan. Gago! Diyos ko po, sa ngalan, no, ng pagtatanggol sa kabilang panig, ipapamigay ang West Philippine Sea. Tuloy. Kasabay nito, kinilala ng presidente ang Armed Forces ng bansa dahil sa patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating seguridad. Ipinag-utos nito sa Defense, Budget at Finance Departments na pag-aralan ng mga kasalukuyang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng total disability sa pagganap ng kanilang tungkol. No, hindi naman iiwanan yung mga sundalong mga nakapagtamo ng pinsala sa kanilang katawan, no? Eh kailangan totoo naman na kailangan talagang arugain yung mga yan. Dahil po, alam nyo sa Estados Unidos, mga kababayan, o dito sa kinaroroonan natin, basta sa labas ng bansa, mga bossing, makasalubong ka nung mga nung mga armed forces, mga kababayan, or air force, basta, no, naglilingkod sa bayan, mga kababayan. Eh, ang sinasabi, thanks for your service. Ganun po. Tsaka talagang meron silang mga kagaya po ng mga pinipilahan. Although bata pa lang po yan. Kunyari, nasa armed forces na, bata pa lang, 21 or 22 years old. Meron silang sariling pila, no? Na hindi na sila mababagalan o hindi na sila uubos ng oras. Yun po yung kanilang pagpapahalaga. Na dapat po, meron din po tayo talaga sa ating mga kasundaluhan at mga kapulisan. Kahit na hindi senior citizen, basta ikaw ay sundalo, ikaw ay naglilingkod sa bayan, mga kababayan, meron kang special treatment, mga bossing. Sabi ni Richu, kahit mahiyaman lang sa pambansang awit natin, Diyos me, walang magmamahal sa bayan natin kundi tayong mga Pilipino. Tama po kayo, Richu, no? Iligwak ang mga hudas, bulaang chismosa, shout out sa lahat. Arnedo Olaes, Tigre ng Norte, Hudas ng Sur. Richu, Boss Mark, go lang. Ayan.